Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa ating po mga kapatid. Saan man po kayo nandoon, ang biyaya ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po nating maranasan ngayong umaga. Sa masimula po ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit ng pagsamba sa Panginoon. Awitin natin, down at your feet, there is no higher calling, no greater honor, and to bow and kneel sa biyaya, sa trono ng Panginoon. Tayo po umawit. Hallelujah. Sabayan niyo po ako, tayo po umawit sa Panginoon. Down at your feet, O Lord. Hallelujah. Down at your feet, O Lord, is the most high praise. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Misa pa, down at your feet. Down at your feet, O Lord, is the most high praise. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor, and to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor, and to bow and kneel before your throne. Hallelujah, I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord, I live to worship you. Minsan pawitin natin sa umpisa. Hallelujah. Down at your feet, O Lord, is the most I pray. In your presence, Lord, I seek your faith. There is no, hallelujah, there is no higher calling, yes Lord, no greater honor, and to bow and kneel before your throne. I'm amazed that your glory, embraced by your mercy, O Lord, I live to worship. Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor. Is no higher calling, no greater honor, into bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord, I live to worship. Sige nga po, kabantayin nyo nga po, kayo pong lahat na nasa bahay, there is no, hallelujah, hallelujah, praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, sabay-sabay po natin gawinin, hallelujah, I'm amazed, hallelujah, praise you Jesus, hallelujah, 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 praise you Jesus, hallelujah, hallelujah. Sige, bisa pawit natin sa chorus, tayong lahat.
There is no higher calling, no greater honor, and to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord, I live to worship you. Sabihin natin panalangin, O Lord, I live to worship you. O Lord, I live to worship you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, we glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ama, salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa patuloy na pagsama at biyaya ng Banal na Espiritu. Salamat po sa panibagong tagumpay ng inyong mga anak sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama, patuloy na kalakasan, Panginoon, patuloy na pangunguna, patuloy na biyaya ng karunungan, Panginoon, ang patuloy na namamalas ng bawat isa sa amin, O Diyos. Anumang sitwasyon ng buhay namin, saan man kami naroroon, Panginoon, sa oras po na ito. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Ang dalangin namin sa umagang ito, biyayaan niyo kami, Panginoon. Hallelujah. Habang kami nag-aaral ng inyong mga salita, ang patuloy na biyaya ay maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Habang kami nag-aaral at pinag-uusapan namin, Panginoon, ang inyong mga salita, O Diyos, ay patuloy na tugunin mo, Panginoon. Katagpuin po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa. Kumilos po kayo, makagawa po kayo, Panginoon, ngayong umaga sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Sa inyo po yung papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon at tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The glory that they may be one. So tayo po ay mag-aaral. Kung kayo po'y may Biblia, ay makipagbuklat po kayo sa akin sa aklat po ng John chapter 17. Sabi po dito sa verse 21, John chapter 17, verse 21 hanggang verse 22, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman sa atin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Verse 2, at ang kaluwalhatiang sa aki ibinigay mo, ay ibinibigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ulitin ko po sa verse 22, at ang kaluwalhatian, sabi po doon, at ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo, ay ibinibigay ko naman sa kanila, upang sila'y maging isa. Sa Ingles, nakalagay po dito, and the glory which thou givest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. The glory that they may be one. O purihin ng Panginoon. Makikita po natin dito sa salita ng Diyos, alam nyo, napakahalaga na sa mga pagkakataon po na ito, sa sitwasyon po natin at sa takbo po ng ating mundo, napakahalaga ng mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Napakahalaga na maipakita natin na ang mga mananampalataya, na ang mga lingkod ng Diyos ay may pagkakaisa. The glory that they may be one. Una, gusto ko pong tingnan natin dito
Makita po natin dito sa talata na ating pong binasa, the standard or the example of unity na ine-emphasize po dito ay ang pagkakaisa o unity ng Ama at ng Anak. So the model of unity na gusto ng Panginoon ay kung papaanong ang Ama at ang Anak ay iisa. Yun po muna yung unang gustong ipakita sa atin. Yung tibay, yung tatag, yung lalim ng pagkakaisa na ine-emphasize po dito sa talata po na ito, ang model po dito ay ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Na kung papaanong tayo ay iisa, sila man din ay maging iisa. Yung kaluwalhatian na binigay mo sa akin, sabi ng Ama, na kung papaanong tayo, sabi ng Anak, Panginoong Jesus, kung paanong tayo ay naging iisa, ay yung kaluwalhatian na yon ay ibinibigay ko naman sa kanila upang sila rin ay maging iisa. Yung kaluwalhatian, yung glory na nag-i-influence para lalong magkaroon ng pagkakaisa ay yung kaluwalhatian. Kaya ang sabi po doon sa verse 21, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako sinugo mo, at ang kaluwalhatiang sa akin ay ibinigay mo. So the glory of God comes from God. No? Yung the glory of Jesus Christ comes from God, ay ibinibigay naman sa mga mananampalataya to influence that they may be one. Ibinigay lang Panginoon, alam mo nyo, ito po yung isa sa the Lord's Prayer. No? Yung pag pinag-aaralan natin, ito talaga yung the Lord's Prayer. Yung Ama namin sumasalangit ka, which is teaching of Jesus Christ about prayer. No? Ang totoo ay, yun ay tugon ng Panginoon sa isang tanong, turuan mo kami o papaano ba kami dapat manalangin? And ang Panginoong Jesus ay nagturo ng pananalangin. Pero ito ay panalangin talaga ng Panginoong Jesus. Ano, siya po talaga ang nanalangin po dito. Ang panalangin ng Panginoong Jesus sa Ama, na kung papaano tayo ay iisa, sila naman din ay maging iisa. So ano po yung unang sangkap para magkaroon ng pagkakaisa? Magkaroon ng kaganapan, yung unity na tinatawag po dito. Yung i-influence sa atin para matiyak na ang mga anak ng Diyos, para matiyak na mga mananampalataya ay magkaroon ng tibay ng pagkakaisa, I will give the glory. Ibibigay ko sa kanila yung aking kaluwalhatian, at dahil doon sa kaluwalhatian na yon, yung mga anak mo na ibinigay sa akin, yung mga mananampalataya, yung mga anak ng Diyos, yung mga naniniwala sa Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa para mapulfill yung pagkakaroon ng pagkakaisa. Ibibigay ko sa kanila yung kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin. So yung kaluwalhatian na yon ay siyang i-influence, siya yung mag-i-influence sa atin para tayo magkaroon ng pagkakaisa. Para tayo magkaroon ng pagkakaisa. Amen. So, yung lahat ng mga mananampalataya na merong kaluwalhatian ng Panginoon, merong the glory of God, ay mayroong pagkakaisa. Nagkakaisa po. Amen. Sa punto po na ito, sabi ko nga po sa inyo, ang dapat lalo nating maipakita ay ang mga anak ng Diyos ay may pagkakaisa. Anumang hirap ng buhay, anumang sitwasyon, na ang mga anak ng Diyos kailangan ay may pagkakaisa. Kahit na anong mangyari, meron tayong pagkakaisa. Amen. Ulitin ko po, number 1. Ano ang model? Ano yung pagkakaisa na dapat nating tularan? Number 1, it is the unity of the Father and the Son. Ganun kalalim na kung paanong kami iisa, kung paanong tayo ay iisa Ama, sila man ay ganun din. So number 1, na pinapakita na ang lalim ng pagkakaisa na dapat na mayroon ng mga mananampalataya
ay kung papaanong mayroong pagkakaisa ang Ama at ang Anak. That's the number 1. Number 2, para matiyak na magkakaroon nga ng pagkakaisa ang mga anak ng Diyos, I will give them the glory. Ibibigay ko sa kanila ang aking kaluwalhatian upang yung kaluwalhatian na yon ay magbigay sa kanila ng pagkakaisa. Amen. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, kung meron tayong kaluwalhatian na galing sa Panginoon, nakikipagkaisa tayo. Purihin ng Panginoon. Meron po tayong pagkakaisa. Ulitin ko po sa verse 22. Ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo, ay ibinibigay ko naman sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. So ang substance, no, para magkaroon ng kapangyarihan at magkaroon ng pagkakaisa talaga at matiyak na sila'y magkakaroon nga ng pagkakaisa ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Why? Kasi kung magiging katiyakan lang ng ating pagkakaisa ay ang ating yaman, ay magkakaiba-iba tayo. Kung ang magiging batayan lang ng ating pagkakaisa, yung ating perspective, yung magkakaiba-iba po tayo. Meron po tayong kanya-kanyang standard ng perspective, meron tayong kanya-kanyang pagtingin. No? Meron tayong kanya-kanyang paliwanag, meron tayong kakanyahan, meron tayong mga sariling gusto, meron tayong mga hakbang na sa tingin natin ito mas mabuti kaysa dito. Kung yun ang magiging standard ng unity, ay hindi tayo magkakaroon ng talagang unity na hinihingi ng Panginoon, na dalangin at prayer ng Panginoon, na kung papaanong kami ng Ama ay iisa, sila man ay dapat maging ganun din, na mayroong pagkakaisa. Amen? So, yung unity ay hindi siya nakasalig sa yaman, no, sa anumang relihiyon, no, sa anumang bagay, kundi ang unity ay nakasalig sa kung ano yung kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Number 3 na gusto ko pong tingnan natin dito, sa verse 21, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sa umaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. The purpose for unity is that the world may believe that the Father sent Jesus. Amen. Na para makita ng mga hindi mananampalataya, ng mga nasa labas, na ang Panginoong Hesus nga talaga ay sinugo ng Ama para sa atin. Jesus came that men might have life and have it more abundantly. Para maipakita sa kanila na yung ating pinaglilingkuran, na ating pananiniwalaan na ang Panginoong Hesus na namatay sa krus, na ang Panginoong Hesus na nagbibigay ng kaligtasan, our Savior, ay siya ngang pinadala ng Ama para para magkaroon tayo ng redemption, no? Para magkaroon tayo ng katubusan, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Alam nyo, sabi rito, divided witness confuses the issue. Divided witness confuses the issue. Kapag ang lahat ng witness ay nagkakaisa, lalong nagiging solido, lalong nagiging firm kung ano yung kanilang tinitindigan, kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. Pero kapag ang witness ay na-divide, nagkikreate ito ng confuse. Nagkikreate po ito ng alinlangan. Nagkikreate po ito ng mga pagdududa. Totoo ba talaga ito o hindi? Amen? So sabi po rito, divided witness confuses the issue. Kahit na ano pong issue yan, kapag nagkakaiba-iba po yung mga witness, kapag nagkakaiba-iba yung sinasabi po ng mga tao, nagkikreate po ito ng pag-aalinlangan. Totoo ba talaga? Nangyari ba talaga? Ito ba talaga? Kapag ang mga witness, ang mga anak ng Diyos ay walang pagkakaisa, no? Walang pagkakaisa, lalo na patungkol sa Panginoong Hesus. Sino ang Panginoong Hesus? Ano siya? Siya ba talaga ang tagapagligtas? Kapag wala po tayong pagkakaisa, tayong mga mananampalataya, tayong may mga kaluwalhatian ng Panginoon, nagkikreate po ito lalo ng alinlangan. Imbis na ma-firm
kung ano yung pinaniniwalaan natin ayon sa salita ng Diyos, para tumibay lalo yung ating paninindigan, yung pinaniniwalaan natin ayon sa kanyang salita, nagkikreate pa ito mismo ng pag-aalinlangan. Nagkikreate pa ito mismo ng kalituhan. Sila ba talaga ang mga anak ng Diyos? Ito ba talaga ang mga tunay na body of Christ? Ito ba talaga ang mga mananampalataya? Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya sabi doon, divided witness confuses the issue. No, pagka magkakaiba ang sinasabi ng mga witness, ay sabi pa naman, kayo'y magiging mga saksi ko. Tayo po ay ibinibilang ng Panginoon bilang isang saksi. No, bilang tayo ay tagapagdala ng salita ng Diyos, kung tayo ang walang pagkakaisa, kung tayo ang iba-iba yung sinasabi, no, lalong nagkikreate ng issue. Lalong nagkikreate ng alinlangan sa anumang issue na meron, sa anumang pinaninindigan, pinananampalatayanan, higit sa lahat ay sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo nagkakaisa, lalo itong nagkikreate ng kalituhan, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kung yung mga anak ng Diyos ay hindi magkaisa, at ang mga anak ng Diyos ay nagkakanya-kanya, hindi magkasundo, no? Lalo na yung mga hindi pa mananampalataya. Kaya ang sabi rin, ang panalangin ng Panginoong Hesus dito, Ama, kung papaanong ikaw at ako ay iisa, ang aking dalangin sila man ay maging iisa rin. Nakagaya natin, na kung papaanong tayo nagkakaisa, sila man ay magkaroon din ng ganong klaseng pagkakaisa. That's the number 1. Number 2, para matiyak na kung anong meron tayong pagkakaisa meron, ay sila man ay magkaroon din ng ganong klaseng pagkakaisa. Para matiyak, ibibigay ko sa kanila ang aking kaluwalhatian. At yung kaluwalhatian na yon, ang siyang magkaroon ng power, magkaroon ng kapangyarihan sa atin, para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Amen. Magsabi nga po ng amen, yung meron ng kaluwalhatian ng Panginoon na tinanggap. Kung nasa atin na yung kaluwalhatian ng Panginoon na yon, mag-type nga po ng amen, yung nasa kanila yung kaluwalhatian ng Panginoon. At yung kaluwalhatian na yon, mga kapatid, ang siyang mag-i-influence sa atin para tayo magkaroon ng pagkakaisa. Purihin ng Panginoon. And number 3, yung pagkakaisa na yon ay makikita ng marami, makikita ng mundo. Kahit na ang mundo ay nagkikreate ng division, kahit na ang mundo ay nagkikreate ng mga boundaries, makikita nila na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Anong meron sa mga ito? Bakit ganito sila kumilos? Bakit sila ay merong pagkakaisa? Bakit meron sila nito? Makikita nila, dahil pala yun, sa kung anong kaluwalhatian meron sila, at ini walang iba kundi galing sa Panginoong Hesus. Ang magiging lalim o ang magtutulak sa atin para tayo magkaroon ng pagkakaisa ay ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ganda ng ating simbahan, hindi dahil sa magaling tayong humawak ng tao, hindi. Kundi kaya tayo nagkakaroon ng pagkakaisa ay dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung kaluwalhatian mo, Ama, na ibinigay sa akin, ay ibinibigay ko sa kanila para sila'y magkaroon ng pagkakaisa. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Kaya yung lahat ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, na nasa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay mayroong pagkakaisa. Amen? Yung mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, na nasa kanila yung kaluwalhatian ng Panginoon, na meron silang kaluwalhatian ng Panginoon, ay pinapangako ng Panginoong Hesus, na ipinanalangin ng Panginoong Hesus na ibibigay niya yung kanyang kaluwalhatian para lang magkaroon tayo ng pagkakaisa, nakikipagkaisa. Kung tayo po ay nararanasan natin yung biyaya ng Panginoon, yung glory ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon, ay nararanasan ng isang tao, itong taong ito, dadalahin sa pagkakaisa. Magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Kahit na anong gawa ng kaaway para tayo sirain, kahit na anong gawin ng kaaway para tayo paghati-hatiin, kahit na anong gawin ng kaaway para tayo pag-awayin, kahit batuan tayo ng maraming issue, kahit batuan tayo ng maraming mga bagay, kahit pa humirap ang sitwasyon, kahit pa ikos ng takbo ng mundo na ito ay humirap na mabuti,
ang mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng pagkakaisa. Why? Dahil meron silang kalwalhatian na galing sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen? The glory that they may be one. Yung kalwalhatian na nasa sa atin ang siyang magtutulak sa atin para tayo magkaroon ng pagkakaisa. Ulitin ko lang po mga kapatid ngayong umaga. Ang klase ng unity, ang model ng pagkakaisa na ipinapakita ng Panginoon sa talatang ito ay kung papaano ang Ama at ang Anak ay may pagkakaisa. Gaano kalalim ang pagkakaisa, yung unity ng Ama at ng Anak. Kung papaanong Ama, ikaw at ako ay iisa, sila man ay ganun din. Ipinapakita ng talata na ang gustong pagkakaisa, lalim ng pagkakaisa na gusto ng Panginoon, ang model nito ay kung papaanong nagkakaisa ang Ama at ang Anak. That's the number 1. Number 2, para matiyak na magkaroon sila ng ganong lalim ng pagkakaisa na kagaya ng Ama at ng Anak, ibibigay ko sa kanila ang aking kalwalhatian. So yung kalwalhatian ay binibigay ko sa kanila. Amen. Ang siyang mag-iimpluwensya sa akin o siyang mag-iimpluwensya sa mga mananampalataya para magkaroon sila ng pagkakaisa. That's the number 2. Anong pagkakaisa yon? Kagaya ng number 1. Yung lalim ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Sino mag-iimpluwensya? Yung glory, yung kalwalhatian ng Panginoon ang mag-aakay sa atin. Number 3, para makita ng marami na ang mga anak nga ng Diyos ay nagkakaisa at totoo ang kanilang Panginoong pinaglilingkuran. Totoo yung salita na kanilang pinaniniwalaan. Totoo yung kanilang Diyos na tagapagligtas. Totoo talaga ito. Yung pinaglilingkuran talaga nila, ito talaga yung tagapagligtas. Ito talaga yung Panginoon. Ito talaga yung Hari. Amen? At ano yung dapat nating alisin? Sabi doon, divided witness confuses the issue. Yun po ang isang inaalis doon sa number 3. Kailangan mawala sa atin yon. Kailangan na makita sa atin ay ang pagkakaisa. Kaya ako ngayong umaga, naniniwala, purihin ng Panginoon. Ako'y naniniwala ngayong umaga, magkakaiba man tayo ng katayuan sa buhay. Magkakaiba man tayo ng perspective personal. Magkakaiba man tayo ng kung anumang meron tayo. Pero dahil sa glory ng Panginoon, tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Purihin ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kalwalhatian ng Panginoon, yun ang magdadala sa atin para tayo magkaroon ng pagkakaisa. The glory that they may be one. O purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa umaga. Tayo po'y manalangin ngayong umaga sa pagtatapos po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita na patuloy naming naranasan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, na patuloy na yung karunungan, Panginoon, na patuloy niyong binibigay sa amin, O Diyos. Yung salita po ninyo na siyang umaakay, na siyang gumagabay, Panginoon, sa amin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito, na yung kalwalhatian, Panginoon, ay kalwalhatian po ninyo ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na patuloy na maranasan, na maramdaman namin, Panginoon, na makita namin sa aming mga buhay, lalo na makita namin, Panginoon, sa kung paano ang inyong mga anak ay nagkakaisa, O Diyos. Kahit na anong sitwasyon, kahit na mahirap, makikita, Panginoon, ang pagkakaisa ng inyong mga anak. Why? Dahil sa inyong kalwalhatian, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Biyayaan niyo po kami. Patuloy na magrema sa amin ang inyong mga salita. Hindi lang yun, Panginoon. Mahakbangan po namin. Mai-apply po namin mula ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw, Panginoon. Mai-apply namin na ang kalwalhatian niyo nasa amin, kaya magkakaroon kami ng pagkakaisa. At ang lalim ng pagkakaisa ay kung paano kayo nagkakaisa ng Ama, Panginoon. Salamat po sa inyo po yung pinakamataas na papuri pa sa salamat. We declare victory, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak ngayong umaga. Ngayong oras po na ito, saan man kami naroon, saan mang bansa kami naroon, Panginoon, sa mga makakapanood pa ng live na ito. We declare victory, Panginoon, tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na, Panginoon, sa larangan ng pagkakaisa. Sa inyo po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Dalangin namin ang aming mga tagapanguna, ang Pastor Joseph, ang Pastor Cesar, Panginoon, mga district supervisor, mga pastor po namin. Patuloy po namin silang binibless. Patuloy po namin silang pinagpapala. Samahan niyo po sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang inyong
traveling mercy, Panginoon, ay patuloy niyong igawad sa kanila. Ang inyong pong pag-iingat, Panginoon, divine protection ay patuloy po nilang maranasan. At samahan niyo po sila, Panginoon. Sa inyo po yung papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. To God be the glory po. Ulitin ko po, the glory that they may be one. To God be the glory po.